EO81, tinanggal ang Vice President, tinanggal yung mga presidente. Kung di ba naman bopol yan eh. O, praning na praning, takot na takot. Akala mo galing-galing mo. Sinong loko-loko ang nag-advise sa'yo? Ha? Ikaw naman, loko-loko ka rin. Pipirman mong EO81. Sinong tinakot mo? Alam mo ba kung bakit merong national security? It's a council. It's a council. And you put in the right people with security clearance, with the right thinking, the right minds, who will give you advice. Para sa inyo advice? Because it is about national security, yung future ng taong bayan. Kaya ka kayo may ganyang power eh. And then, here you are, tatanggalin mo yung vice-presidente mo. Gago ka. Si Duterte, tinanggal ba si Leni? Kahit aanga-anga? Tinanggal ba? Hindi. Kahit nilalabanan niya si Duterte, tinanggal ba niya? Hindi. Tatanggalin mo ng dating presidente. Ba't? Magaling ka na ba? Naka-2 taon ka pa lang. Yung mga dating presidente, naka-6 na taon. Yung isa dyan, naka-9 na taon. Buhay pa. Loko-loko ka. Presidente kang pulpul. Wala kang alam. You don't deserve to be the president of this country. When you cross over na doon sa kabilang side ng bakod, no? When you cross over, you have decided na manggago kayo ng kapwa ninyo. Ganon ang totoo para kay BBM, ganon ang totoo para kay sino yun? Tamba, Crocodile. Tamba at saka sa ibang congressmen, kayo mga senator, you decided to cross over. Armed Forces at PNP, you decided to cross over. And inflict harm, pain, suffering sa taong bayan. And we will not allow that. No, we will not allow that. So may araw din kayo. Ipunin lang ng ipunin ng taong bayan, lahat yan. Commit it to memory, put it in the heart, para pagka nagudyat ako, buong tapang ninyo, buong galit ninyo, ilalabas ninyo. Sama-sama. Kasi hindi pwede yan. Never, 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 never na yung sovereign will ng tao ay sasapawan ng mga konting Pilipino na parang mataas pa sa kalabaw. Langaw lang kayo, pinadapo lang kayo ng kalabaw. Yung power ninyo galing sa taong bayan. Tandaan nyo yun ha? Yung power ninyo galing sa taong bayan, kaya hindi pwede. Never mangyayari yon na gagamitin nyo yung power ninyo na binigay lang o pinahiram ng taong bayan na siyang gagamitin nyo para supilin ang taong bayan. Sa mga mangyayari na sa mga susunod na araw, good luck sa inyo. Good luck sa inyo, di naman ako eh. Ang ano dyan, taong bayan. Kasi sukdulan ninyong piniga ang taong bayan. Taas ang presyo, taas ang bilihin. Palibasa kayo, libre. Libre. Pero ng taong bayan ang ginagastos nyo. Samantalang ang taong bayan, sarili niyang kayod. Kumayod kayo taong bayan para kumita kayo, walang iya kayo. Para meron kayong gagastusin. Tinitignan ko nga yung mga session ninyo eh. Lintik, mga pagkain pa ninyo, hayop kayo. Kung mag-aasta kayo. Tapos yung mga suit-suit ninyo, lahat yan, pera ng taong bayan, mga walang iya kayo. Yung opisina ninyo, yung mga ginagastos dyan na kahit sa tubig nyo eh. Imbis na yung mumura tubig, mahalin pa kayo eh. Hayop kayo. Magpasasa kayo. And we will correct it, ha? We will correct it. Under a revolutionary government, we will correct it. No? Hindi Sara, huwag ka na mag-declare ng revolutionary government para hindi ka buktasan. Kami mag-declare ng revolutionary government. Taong bayan ang mag-declare ng revolutionary government. Para malinis ka, Inday. Yeah. And kung meron mga dapat kasuhan, ako kasuhan nyo. Mga putragis kayo, ako kasuhan nyo. Ako harapin ninyo at haharapin ko kayo. Mga hayop kayo. Akala ninyo, kayo na nagnakaw, ha? Kayo na gumawa ng kalokohan. Kayo na umapis sa Pilipino. Kayo pa ang may lakas ng loob na apian ng taong bayan, yung supilin yung taong bayan, gagamitin yung batas, laban sa taong bayan, maggago kayo. Hindi pwede yun. Kaya bilang na yung araw ninyo, sa totoo lang, bilang na yung araw ninyo, hindi na kayo lalakpas na Enero. Ha? Hindi na kayo lalakpas na Enero. Nakakagalit kayo. At kung subukan ninyo na upakan ako, o si Bukay, o kahit sino man ng mga commander ko, Luzon hanggang Mindanao, the order has already been given. Ha? Lalaban ang FGF at makakakita kayo ng isang revolusyon na pagsisisihan ninyo. The moment I declare, isang hudyat, yari kayong lahat. Hayop kayo. Itutuwid namin. Maraming susunod sa akin kasi nasa tama kami. Kahit anong pananakot ang gawin nyo, hindi pwede. Okay, so yung mga gumagawa ng mga bali-balita tungkol sa akin, kayo wala kayong mapulot na nakaraan ko. Ha? Personalin nyo ako, dadaanin nyo sa mga paninira. Sige lang, manira kayo. You have crossed over. Tandaan nyo, mga kasama sa FGF, screenshot ha? Screenshot lang. Matutunto natin kung sino-sino yung mga yan at yayariin ko sila. Kasama kayo. Pati pamilya nyo, dadamay ko. Hindi na kinakailangan dumami. Kasi pali kayong mga pamilya ng mga walang ya. Ubusan tayo, gusto nyo, ubusan tayo. Mas marami kaming matitira. Kasi matitinong Pilipino, marami. Nakita ko. Mas maraming matinong Pilipino kaysa sa walang yang Pilipino. At itong bansa na to, hindi kinakailangan dumami pa ang mga walang yang Pilipino. Lilipunin namin ang mga walang yang Pilipino. Kaya kayong mga Pilipino na matitino, be sure na meron kayong lakas ng loob na lumabas. Ipaglaban ninyo ang demokrasya ninyo. Hindi yung mangingibabaw ang kasamaan.
Mangingibabaw ang mga manyak, mga durugista, mga magnanakaw, plunderer. Ha? Sila pa kayo may katwiran? Hayop ka. Okay, so, ang dapat lang sa mga ma-advise ko sa mga tao na pumupunta sa kalsada, ayusin ninyo. Ano ba ang sigaw ninyo? Kaya isa lang ang sigaw. Isa lang ang sigaw. May sisigaw dyan. No to impeachment, Inday Sara. No to impeachment. O pagkatapos nun, o di wala na impeachment. Paano? Gusto nyo, may ambisyon pa kayo magkaisa? Ang unity, meron pa kayong paniniwala magkakaisa ang Sara Duterte at ang Bongbong Marcos? Ano yan, love team? Ay, anong nasa utak ninyo? Pagkakaisahin ninyo, kita nyo, nagbumurahan na nga eh. Nagsasabihan ng mga patayan eh. Anong nasa isip ninyo? Nasaan planeta kayo? Nasaan Pilipinas kayo? Sorry ha. Pero yung mga nag-iisip na pwedeng pang pagkasundin yung dalawa na yan, hindi na. Ang isipin ninyo, paano aabante ang Pilipinas? Ay, nako. Kaya, hindi pwedeng sabihin ninyo, no to impeachment, tapos nun, wala lang. Hindi. Because yung utak ng mga yan, hindi pwedeng yung pagkatiwalaan. Yan sila nagsimula eh. Sila nagsimula, tandaan nyo, 2 years ago, unity team, taas sila ng kamay, holding hands. Meron pang umatin sa kasal, nagpakito pa ng patwitams pa sila. You know, tapos nun biglang binanata ng pinaina ng 125 million. And then, ang sama pala na intensyon. Mulat-mula pa eh. Nasa isipan na nila, tanggalin ang Sara Duterte, patayin ang Sara Duterte. Tirahin ang digong. Yun na lang isipin ninyo. Ang digong Duterte, ha? Yun lang sa 5 presidenteng dumaan ang nagsabi ilibing. Regardless, tumahimik na kayo, mga Pilipino. Let's move forward. Let's move on. Naging presidente yan eh. Ipalibing yung tatay sa libingan ng bayani. Yan lang si Digong. Anong isusukli mo? Hayop ka. Hayop ka. Hindi maka-Pilipino, hindi ugaling tao yung ginawa-gawa mo. Ipapaisisim yung tao. Gagamitin mo yung init ng ulo ng ibang tao. Gagamitin mo yung, sasakyan mo yung mga ibang tao na iba yung agenda, komunista, o mga drug lord, sasakyan mo yan para ICC, habulin yan, habulin. Tapos wala kang magagawa. Hayop ka, wala kang kwentang tao. Yun lang isipin mo yung tatay mo, na ang tagal-tagal. Ang tagal-tagal na nandiyan sa Ilocos, hindi malibing-libing, ilang presidente dumaan, tapos nun palilibing ni Duterte. Wala kang kwentang tao, wala kang utang na loob. At hindi yun ugaling Pilipino. Talagis ka. Hayop yun eh. Kaya pagka umikot ang gulong, ako mismo ipapahukay ko yan. Ha? Inday Sara, wag na ikaw. Wag na ikaw, ako na lang. Papahukay ko talaga yan. Kung kinakailangan magpadala ng bako, papakayod ko yung nityo mo, ng tatay mo. Ayop kayo. Kayo yung gumawa ng kalokohan. Kayo yung nagsimula nito, ng gulo ng Pilipinas. Na dapat, ang ginagawa mo, ha? Yung pangako mo, BBM, tinupad mo. Yung bigas na 20 pesos, yung 1 milyon na kada taon, pabahay. Nasaan na? No? Yung Maharlika Pan, nasaan na? Yung pilat, nasaan na? Nagbenta ka pa ng ginto. Nasaan na? Yung kayamanan ng tatay mo na sinasabing pamamana sa taong bayan na ang daming binudol. Ang daming umasa doon. Nasaan na? Hayop ka. Tapos yung independent foreign policy na wala tayong kalaban. Itutuloy mo kay Duterte. Anong ginawa mo? Naglagay ka ng base militar dito. Ginawa mong magnet ang Pilipinas. Hayop kayo. Sinira mo yung armed forces. Ginawa niyong bayaran ang armed forces. Kaya kami nagagalit eh. Hindi ganyan ang armed forces. Kayo. At kahit saan nyo daanin, hindi pwedeng kayo pa may katwiran. Lahat kayo. Presidente, down the line, congressman, senator, mga kabinete, AFP-PNP, kayo pa may katwiran. Hindi, taong bayan ang may katwiran. Tandaan niyo yun. Taong bayan ang may katwiran. Kasi yung pagiging nandyan nyo, yung kapangyarihan ninyo, yung existence ninyo, whatever the level, ba't ka magkakaroon ng presidente ng Pilipinas? Dahil may taong bayan na kinakailangan alagaan, arugain at saka i-lead. Anong gagawin mo? Wala eh. Ginawa mong gago eh. Kayo mga congressmen, dapat kayo gumagawa ng batas. O nasaan yung batas ng Nasaan yung batas ng ROTC? Nasaan yung batas ng death penalty? Nasaan yung lahat ng mga batas na kinakailangan? Panay kayo imbestiga. Mga animal kayo, contempt kayo ng contempt. Nasaan galing yung kapangyarihan ninyo? Sa taong bayan. Hindi pwedeng tatakutin nyo kami, magmamarsyalo kayo, gago. Marsyalo. Hindi nyo ba mga kababayan naintindihan yung marsyalo is a power that we lent them. Is a power that we allow the president to use when he feels like using it. Hiniram lang yan sa atin. Tayo ang may power. Tapos matatakot kayo mga kababayan. Abay, huwag kayong matakot. Magdeklara yan ng marsyalo. Makakatikim yan ng marsyalo ng taong bayan. Subukan mo, BBM, magdeklara ka marsyalo. Subukan mo. Makakakita kayo ng marsyalo ng taong bayan. Because yung power namin mas malakas kaysa sa inyo. Hiniram mo lang. Kunyari, ang binigay lang namin sa inyo from A to D. Ha? From A to K. A to K. Kaya yung L hanggang Z, nasa amin pa. And you cannot think of anything else. Kasi kami alam namin.
yung kapangyarihan namin. Kala kumakaasta kayo, kala ninyo kung sino kayo ah. Ano, matatakot kami? Ano, matapang kayo kasi nandyan yung armed forces para sa inyo? Hindi! Mahati yung armed forces kung hindi sila magbuo na kakampi sa taong bayan. Mahati ang armed forces. Yan ang tandaan nyo. Ano tingin nyo? Lahat ng armed forces bayaran? Walang prinsipyo? May mga pamilya rin yan. Hindi kaya kayo mga babayan, huwag kayong matatakot sa mga nangyayari. EO 81, tinanggal ang vice president. Tinanggal yung mga presidente. Kung di ba naman bopol yan eh. O, praning na praning, takot na takot. Gusto niyang, babaguhin mo pa, ang tagal-tagal ko nang sinasabi sa mga nakaraang kong vlog. I-convene mo na yung National Security Council. Aba, hindi mo kinukonvene. Ngayon babaguhin mo yung sangkap. Gago ka pala eh. Akala mong galing-galing mo. Sinong loko-loko ang nag-advise sa'yo? Ha? Ikaw naman, loko-loko ka rin. Pipirman mong EO 81. Sinong tinakot mo? Alam mo ba kung bakit merong National Security? It's a council. It's a council. And you put in the right people with security clearance, with the right thinking, the right minds, who will give you advice. Para saan yung advice? Because it is about national security. Yung future ng taong bayan. Kaya kayo may ganyang power eh. And then, here you are, tatanggalin mo yung vice-presidente mo. Gago ka. Si Duterte, tinanggal ba si Leni? Kahit aanga-anga? Tinanggal ba? Hindi. Kahit nilalabanan niya si Duterte, tinanggal ba niya? Hindi. Because you need in the Security Council all the minds so that you will get the right advice. Because right there, smack in the middle of it, you are the president. You will hear all the advice and then you will have to decide. You will have to weigh. Tatanggalan mo ng dating presidente. Ba't? Magaling ka na ba? Naka-2 taon ka pa lang. Yung mga dating presidente naka-6 na taon. Yung isa dyan naka-9 na taon. Buhay pa. O, si Gloria. Kahit ma-advise ang kanyan sa I am sorry. Ha? At least masabi mo, I am sorry. Gago ka, tanggalin mo sa National Security Council. Eh yun na experience na I am sorry. Loko-loko ka. Presidente kang pulpul. Wala kang alam. You don't deserve to be the president of this country. Ayop ka, tatanggalin mo, kala mo, galing-galing mo, nakaka-2 taon ka pa lang, magtatatlo ka pa lang eh, tatanggalin mo yung Erap Estrada, 2 taon. Gloria Arroyo, 9 na taon. Digong, 6 na taon. Ha? 6 plus 2, 8 plus 9, 17 years of experience as a president, plus your 2 years of experience as president. Now tell me, will you come out with the right decision na ang natitira dyan, panay hindi naging presidente? Gago! Sira ulo! When yung level ng decision making, pang presidente, ulul! Ilalagay mo, sekretary. Ilalagay mo, congressman, senator. Malay niyan, hindi mga naging presidente yan. Ang pinakakailangan sa National Security Council ay yung mga naging presidente. Kahit tanggalin mo na yung vice president, okay lang. Pero ano yung essence na dyan yung vice president? Counterbalance. Checks and balance. Ay, ano. Yung spare tire laging dala ng isang sasakyan. Kahit saan pumunta. Kung long trip, 6 na taon na long trip, kinakailangan dyan lagi yung spare tire. Bakit? Para pagka na-flat, yung spare tire, isasalpak agad. You see the genius there sa gumawa ng National Security Council. You see the essence of it. Kinakailangan, whether you like it or not, whether there is a difference, you have to have that vice president there. Because anytime you can go, mamatay ka, ma-overdose ka sana, ma-overdose ka, kakasimot mo, and then isasalpak mo bigla yung spare tire, yung vice president na walang kalam-alam kung ano nangyayari. Pagka nag-convene ka ng Security Council, mahirap to bring her to speed kung ano ang nangyayari. Lalo na kung nagkaroon ng gera with any foreign country. Who the hell advised you to sign EO 81? Whether you were advised, BBM, or you thought it yourself, it is a stupid proposition, a stupid EO. Tanggalin mo yung mga presidente, Diyos ko. Akala mo ang galing mo. Hindi ka pa nga, wala ka pang kalahati. Papunta ka pa lang sa kalahati ng term mo. Nagmamarunong ka. While the previous president, Erap, kahit nag2 taon lang yan, he can tell you kung ano yung sitwasyon nung panahon niya. What happened to sa BRP Sierra Madre, sa Scarborough Shoal. Yung condition ng armed force make you all happy, in a light mood. But he is entitled as a former president to be in that council. Gloria Arroyo, an economist, now a congresswoman, her rich, dating senator, her rich experience, the longest one as president of the republic. No? 9 years. Kinuha niyo yung kaerap eh. 9 years siya na presidente. That is a rich experience. Why? Makukwento niya sa iyo yung NBN-CTE deal. Maikukwento sa inyo kung ano ba pinagmulan niyang West Philippine Sea na yan. Yung mga oil exploration na yan. Yung gas exploration. Maikukwento niya yung foreign policy ng panahon niya as it unfolded. Yung WTO.
No? Yung mga pagpasok ng mga taxes na yan. Sayang si Ninoy, patay na eh. No? Kahit yung pagka-noy-noying niya, kahit yung pagkadilaw niya, mapapakinabangan mo. That is the beauty of having so many people sa National Security Council na mataas ang level o kasing level mo, Presidente, or better ang experience kaysa sa'yo kasi kompleto sila. Ikaw 2 taong ka pa lang. Kumbaga sa elementary ka pa lang sa edukasyon. Sila, doctorate na. President Duterte, he can tell you anything and everything about build, about the drug war, about corruption, about the oligarchs, about laglagbala, and everything else na ginawa niya in between. He has a rich experience regarding COVID, how he dealt with it, and with a current world trending na pwedeng magkaroon na naman ng biological ek-ek na yan. Nagagamitin ninyo to disperse the rally, ha? Para takutin ang mga taong bayan. Huwag kayong maniwala, mga kababayan, mag-face mask lang kayo. Kung gusto nyo, kunin nyo yung mga dating yung face shield, isut nyo. Tatakutin pa kayo para walang umattend na may bagong pandemic, may bagong sakit. How Duterte manage yung ano yung mga mali niya. Hindi yung tama lang eh. Ang masasabi nitong mga dating mga presidente ay yung mga mali nila. Because the Security Council, being a member of it, gives them the opportunity to correct the wrong, the mistakes that they had. Para hindi na umulit sa'yo. Ikaw, tanga ka. Tanga kang presidente talaga. Weak leader ka kasi. Bopol ka, bangag ka kasi. Yan ang ano mo. At takot na takot ka sa vice-presidente mo. Here you are. Taragis ka. Tanggalin mo. The Filipino people deserved a vice president sitting doon sa National Security Council. Because at any point in time, mawala ka man, isasalpak na kagad yung vice president for continuity. Pointless din naman makipag-argue sa'yo. Mga bopol kayo dyan. Lahat kayo, member dyan ngayon, huhulihin namin. Lahat kayo, lilitisin namin. Animal kayo? Mga gago kayo Ayop kayo. Ba't anong tingin nyo, ha? Anong tingin nyo? Kayang-kaya nyo pitik-pitikin yung taong bayan? No! It cannot be. 119 million Pilipinos, palagay mo 20 million, tulog sa kangkungan, another 50 million, walang pakialam, ha? Meron pang 50 million. Who will stand up against you people? There, plundering the country. Abusing your powers that we just lent you. Pinahiram lang namin sa inyo.